Po sa lahat, tayo po ngayon ay nandito upang magpuri at sumamba sa ating Diyos. Amen. Marami pong mga tao ay nag-away-away. Isang malaking katanungan sa atin, bakit sila nag-aaway-away? Halimbawa, sa Senado, pare-pareho silang senador. At meron naman silang isang layunin para supuin ang corruption. Pero napapansin ko, mismong itong mga senador ay nag-away-away. Hindi lang sa senador, sa Senado, kundi sa Kongreso din. Isa rin na kanilang layunin ay ang supuin ang corruption. Pero bakit itong mga mismong mga congressman ay nag-aaway-away? Minsan, isa rin malaking katanungan sa atin, maraming mga Kristiyano ay nag-aaway-away. Minsan, mga pastor pa ang mga nag-aaway-away. Meron naman silang isang layunin, ay ang sambahin ng Diyos, purihin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos. Subalit, isang malaking katanungan sa atin, bakit may mga pastors, bakit may mga Kristiyano ay nag-aaway-away? Sumali dito ay ating tutunghayan ang salita ng Diyos na binigyan ng pamagat ng Why do Christians Fight? Pero bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, unahin muna nating purihin ng Diyos sa pamamagitan ng isang awitin. Salamat, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Awitin natin ito mula sa ating puso, ang awitin ito. Hallelujah, Jesus. Glory to God. Amen. Amen. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Iyong anak, ang lahat kong hihing, O Yahweh, ay tiyak mong nalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ang lahat kong hingin, O Yahweh, ay tiyak mo mang nababatid. Salamat, Panginoon, inalo ako. Ang lahat ng bagay ay hilig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutubuan. Salamat sa'yo, Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong hihing, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi ang lahat kong hihing, O Yahweh.
ay tiyak mo ngang nababagin. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patuluan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ko. Ikaw lang ang may alam ng aking patuluan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We bless your holy name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We bless your holy name. Glory to God. Tayo pinalangin. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Salamat, Panginoon, kilala mo kami lahat. Wala kami pwedeng itago, wala kami pwedeng ilihim. Ang lahat ay hayag at lantad sa iyong paningin. Panginoon, inaamin po namin na kami po ay hindi perfecto. Inaamin po namin kami po nagkakamali at nagkakasala. Subalit kami po nagpapasalamat sa iyong biyaya na kapag kami po ay lumalapit sa iyo, ay hindi mo kami tinatapon. Sa oras na kami po humingi ng tawad, pinapatawad mo kami. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, maraming salamat. Araw-araw, ikaw ay nangungusap sa amin. Nainiwala kami, O Diyos, sa oras nito, muli kang mangungusap sa amin. Buksan mo ang aming puso't isipan upang maunawaan namin ang iyong salita. Ang salita mo ang siyang nagtutuwid sa amin. Ang salita mo ang siyang nagpapabanal sa amin. Ang salita mo ang siyang pagkain ng aming buhay spiritual. Panginoon, tulungan mo ang iyong lingkod. Kasihan po ninyo ako na iyong banal na espiritu. Bigyan niyo ako ng karunungan, kaalaman, upang buong puso kong may paliwanag kung bakit may mga Kristiyanong nag-aaway-away. Panginoon, dalalain ko ang iyong Santong Espiritu ay kumilos sa mga pastors, Christians, sa oras nito na kanilang maunawaan na hindi kami dapat nag-aaway-away, hindi kami dapat nagsisiraan, sapagkat meron kaming iisang layunin ay ang sambahin ka, paglingkuran ka, purihin ka, O Diyos. Kaya sa oras nito, pinagkakatiwala ko sa iyo ang gawain ito sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga nakikinig at nanonood ng ating gawain sa umaga ito. Ang ating pong tatalakayin ngayon, ang pamagat niya ay Why do Christians fight? Bakit may mga Kristiyano nag-aaway-away? Bakit may mga pastors nag-aaway-away? Bakit may mga siraan? Bakit ganun ang nangyari? Sa oras nito, tatalakayin natin ito at bibigyan natin ng kasagutan ang katanungan ito mula sa salita ng Diyos. So, babasahin po natin ang ating teksto ay nandito po sa Santiago o James chapter 4 verse 1 to 3. Ulitin ko, ang ating teksto ay nasa Santiago Kapitulo 4, talata 1 hanggang 3.
Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroong kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, papasaiyo lamang yun. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong mga ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa na kanyang salita. So, malinaw yung ating katanungan ng ating topic, why do Christians fight? So, bila dito sa ating binasa, ay ating makikita, conflict among Christians is not new. Even in the early church, believers struggle with disagreement. Mula pa po sa kasulatan sa New Testament, ay ating makikita may mga Kristiyanong nag-aaway-away. Tulad ng ating binasa, ang sabi ng ating teksto, saan nanggagaling ang iyong mga agitan at pag-aaway? So, malinaw sa sinasabi ni Pablo, ang kanyang kausap dito ay mga Jewish, mga Hudyo, mga Kristiyano ang kanyang kausap dito. At malinaw na kanyang sinasabi, saan nanggagaling ang iyong mga agitan at pag-aaway? So, malinaw, hindi naman sa kapanahunan ngayon, na may mga Kristiyano, may mga pastors, nag-aaway-away. Nagsimula pa po ito, noon pa. Sa sulat ni Santiago, ay malino na sinasabi niya, saan ang gagaling ay inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglaban-laban sa inyong kalooban? So malino po, may mga disagreement. May mga personal desires. Ang mga Kristiyano na nais makuha, makamit lang yan ang kanilang kagustuhan, walang pakialam, mag-away-away, mag-aalitan ang mga yan. Tulad po ni Paul at ni Barnabas, ito'y mag-partner sa vision sa pagpunta sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang mabuting balita. Subalit dumating ang punto dito sa Acts chapter 15 verse 36-39, nag-away sila. Hindi sila nagpagkasundo. Ang gusto ni Pablo ay magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, balikan ang mga churches na kanilang pinuntahan ng dati. Subalit ang sabi ni Barnabas, gusto kong isama si Mark. Pero ang sabi ni Paul, hindi. At nag-away sila at naghiwalay sila ng landas. Dito rin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11 to 13, may mga Kristiyano dito, nag-aaway-away din sila. Ang sabi ng iba, kami ay kay Pedro. Ang sabi ng iba ay kay Pablo kami. Ang sabi ng iba ay kay Apollos kami. Ang sabi ng iba ay kay Kristo kami. So mayroong nagaganap na away na mayroong partisan nagaganap at nangyayari. So malinaw na malinaw, hindi lamang ngayon may mga pastors, may mga Kristiyano nag-aaway-away, may mga alitan. Subalit, ang ating pong layunin ngayon ay bigyan natin ng katugunan na dapat iwasan ang pag-aaway-away, dapat kalimutan na ang mga alitan, dapat magmahalan, magkasundo na ang mga Kristiyano sapagkat malapit na dumating ang ating Panginoong Yesus. The question is not whether Christians will face conflict, but why it happens and how God wants us to respond. Ito pong pangyayari ito ay kailangan alamin natin why God allowed this. Paano tayo mag-respond dito?
upang maituwid natin ang ating pagiging Kristiyano. Christians fight when self is on the throne. But peace comes when Christ is on the throne. Ang mga Kristiyano ay nag-aaway-away kapag ang nakaupo sa trono ay ang kanilang sarili. Subalit kapag si Kristo ang siyang nakaupo sa trono ng puso natin, ay mayroong kapayapaan at walang away-away. Selfish desires rule when Christ is not on the throne. Kapag meron kang sariling pagnanasa, mabuti man yan o hindi, kapag si Kristo ang nakaupo, mawawala ang pagiging selfishness natin. Pride rises when Christ is not on the throne. Nagkakaroon tayo ng pride kasi ang nakaupo sa trono ng puso natin ay ating sarili. Subalit kapag si Kristo ang nakaupo sa trono ng ating puso, matututo tayo magpakumbaba at nawawala ang pride. The enemy wins when Christ is not on the throne. Ang ating kaaway, ang tunay nating kaaway talaga ay ang demonyo si Satanas. Nananalo si Satan sa puso, sa buhay ng mga Kristiyano kapag ang nakaupo sa trono ng puso nila ay ang kanilang sarili. Pero kapag si Kristo ang nakaupo sa trono ng puso nila, kailanman ay hindi mananalo, hindi magwawagi ang ating kaaway. So ngayon, bigyan natin ng kasagutan ang katanungan, why do Christians fight? Number one, ang una makita nating punto, Christians fight because of selfish desire. Ang sabi ng teksto binasa natin sa Santiago chapter 4 verse 1 to 3, saan nanggagaling ang iyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, papasain nyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, malinaw dito, Christians fight because of selfish desire. Yung kanilang sariling pagdanasa at nag-aaway-away ang mga Kristiyano. Amen. The source of Christian fight, that will be a selfish desire. Ano po ang mga desire natin mga Kristiyano? Alam nyo, minsan, may mga maganda at merong hindi magandang desire. Yung desire natin, yung tinatawag nating passion, yung ating kagustuhan, yung magandang layunin natin, tama sana yan. Pero nagiging selfish tayo, maangkin lang natin yung ating desire na yan, kahit na masira ang iba, kahit na masira ang integridad ng iba, makuha lamang ang kanilang ninanais. Selfishness blinds us, making us prioritize our will above God's will and others' good. Minsan, ay itong ating pagiging selfishness natin, binubulag tayo sa katotohanan. Hindi natin makita ang katotohanan. Alam na ng maraming tao na ikaw ay mali, pero hindi mo nakikita ang iyong mali kasi selfish ka. Kagaya ngayon sa nangyari sa ating bansa ngayon. May mga sinasabi na ang ating presidente ay meron siyang mali, pero hindi nakikita ang kanyang mali. Ang House Speaker ng Kongreso, sinasabi ng marami, meron siyang mali, pero hindi niya nakikita ang kanyang mali. May mga senador din na sinasabi, may mali sila, pero hindi nakita yung mali nila. Bakit? Kasi meron tayo tinatawag na selfishness, nagiging makasarili. Yun ang kanilang naisin.
Ganyan din ang mga Kristiyano ngayon. Hindi nila nakikita kanilang mali. Kinokorek na sila ng kanilang pastor, pero hindi nila makita kanilang mali sapagkat meron silang selfishness. Sila ay kinokorek. Sila ay tinutuwid. Ayaw nilang magpatuwid. Bulag sila sa katotohanan. The symptoms of selfish desire, number 1, unmet desires lead to frustration, envy, and division. Kapag meron kang selfish desire, ang nangyayari kapag hindi mo nakuha yung desire mo, yung selfish desire mo, nagkakaroon ka ng frustration, nagkakaroon ka ng inggit, at gagawin mo, i-divide mo na ang church. I-divide mo na ang mga Kristiyano. May mga pastor na nag-aaway-away, at ang gusto ng magkaaway nito, yung kanila mga kakampi, ay kaaway din ang pastor nito. Sila lang dalawa magkaaway, gusto niya, pati yung mga kaibigan niya, kaaway din ang taong ito. May mga Kristiyano naman, mga leaders sa church, kapag siya ay merong desire from assistant pastor, then he or she want to become a senior pastor, at hindi niya makuha yung kanyang desire na yan, magkakaroon siya ng frustration, magkakaroon siya ng inggit, until suddenly, kakausapin niya yung mga leaders at sisirain yung pastor na yan, magkakaroon ng division of church para makuha lang ang kanyang selfish desire. Posisyon ang problema minsan. Yan ang mga desire ng iba. Christian often fight over recognition, position, money, or opinions. Yung bang nag-away-away ang mga Kristiyano, minsan ay yung pong gusto nila yung isang posisyon. Gusto nilang makuha yung posisyon na yan. They want to become the senior pastor. They want to become the director of the Bible school. They want to become the president of the organization. Aawayin yung nakaupo. Sisirayin yung nakaupo. And then try to destroy his integrity by doing a division, by talking to others just to destroy the integrity of this pastor or leader. Yung iba naman dahil sa pera, yung kanilang ninanais ay makuha nila yung pera. Yung iba naman, yung opinion nila gusto pag nag-suggest sila, yung suggestion nila magawa. Pag hindi nakuha yung suggestion na nagagalit, nag-aaway. Yan ang problema sa mga Kristiyano. Yan ang problema ng mga pastor sa panahon natin ngayon. Anong application? Ask yourself, am I upset because of righteousness or simply because I didn't get my way? That is a rhetorical question. You don't need to give me an answer. You just answer it to your own. Amen. The solution of selfish desire. Of course, because this is a problem, we need to find out what is the solution of this problem. The solution of selfish desire, the problem is not that we desire, but how and why we desire. Ang sabi po ni James, you do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with the wrong motives. Ang problema kasi sa selfish desire ay yung pong bakit gusto mo maging senior pastor? Bakit gusto mo makuha ang posisyon na ito? Bakit kailangan mong sirahin ang pastor mo? Bakit kailangan mong sirahin ang president ninyo, ang director ninyo? Kailangan bigyan mo ng sagot. Minsan, hindi mo na ginagawang manalangin. You are not giving your desire to God.
Ang sabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give the desire of your heart. Pero hindi na ibibigay ng Diyos yung desire ng puso natin. Bakit? Because with the wrong motives. Because of pride. Because you are not asking God. And maybe it is not the will of God. Bakit hindi binibigay ng Diyos yung desire mo? Ang sabi ng Bible, Psalm 37 verse 4, delight yourself. You don't need to destroy the integrity of your pastor. You don't need to destroy the integrity of your president. Brothers and sisters, kailangan mong evaluate ang desire mo. At kapag nakita mong hindi maganda ang desire mo, kapag nakita mong meron kang wrong motives, do not pursue it. Huwag mo nang itutuloy. Mapapahamak ka. Magagalit ang Diyos. Maybe, nakuha mo yung desire mo by doing a bad things. Maybe by destroying the integrity of your senior pastor, and then until such a time, you will become the senior pastor of the church. But the question is, nalulugod ba ang Diyos sa ginawa mo? Yes, you are enjoying the position. You are now the president of the organization. You are now the director of a Bible school. But the question is, nalulugod ba ang Diyos sa ginawa mong aksyon to get that position? You need to answer it to your own. Number 2, instead of fighting, we should pray, submitting our desires to God. This is the solution. Para walang away-away, why you're not asking God, Lord, gusto ko po maging senior pastor. Gusto ko po yung position na yan. And then asking God. And God will give you answer. And God will give you a direction, guidelines, how to do it. Kailangan po natin ibigay yan sa Diyos. Kailangan natin manalangin. Amen. True prayer purifies motives. Selfish prayers are denied. Surrender prayers are answered. Amen. Hindi lahat ng panalangin ay tinutugon ng Diyos. Ang tinutugon ng Diyos na panalangin yung pong kalooban niya. Ang tinutugon ng Diyos na panalangin yung meron pong pure motives. Ang tinutugon ng Diyos na panalangin yung pong merong surrendered prayers. Yun ang tinutugon ng Diyos. Pero kapag nakita ng Diyos yung selfish desire, yung wrong motives, kahit anong gawin mong panalangin, God will not answer your prayer. Amen. Amen. When the selfish is on the throne instead of Christ, divisions follows. Yan ang nangyari ngayon eh. Nagmamadali ka. Hindi mo mahintay ang kalooban ng Diyos. Ba't hindi natin tularan si David? Si David, siya na yung the next king of Israel. Inanoint na siya ni Prophet Samuel that he will become the next king of Israel. Pero hindi siya nagmadali. Meron na siyang opportunity to kill the King Saul. Pero hindi niya ginawa. Hinintay niya yung tamang panahon, yung tamang oras ng Diyos para sa kanya. At kung dumating yung panahon ng oras na siya na ang magiging hari ng Israel, and then God blesses David. Lahat ng kanyang laban ay nagnanalo siya. Hindi siya natatalo. Bakit? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Amen. Just like siblings fight over toys because of selfishness, Christians fight when they forget to share in Christ's love. Minsan may mga kakapatid, nag-aaway-away, mayroong laruan, gusto sa kanya, akin yan, gusto ko yan, akin yan. Pero hindi nila sinishare. Kung para walang away sana sa magkakapatid, pwede you can share your toys. Kagaya ng Christian din. We need to share Christ's love to others. We don't need to fight one another. Amen.
this is the application. Okay, this is another rhetorical question. Ask yourself, am I fighting to glorify God or to satisfy myself? Ang pinaglalaban mo ba ay magbibigay ng kapurihan sa Diyos? O ang pinaglalaban mo ay para lamang sa iyong sariling kapakanan, hindi para sa gawain ng Panginoon? Kapatid, check your motives para hindi ka mapahamak at hindi mapahamak ang gawain ng Panginoon. Amen. Hindi ka dapat magsaya. Hindi ka dapat magsabi na you are victorious because you get that position with the wrong motives. God will not bless you. I tell you this, God will not bless you because what you did is not glorifying God sa ginawa mong yan. Amen. Pangalawang dahilan, why do Christians fight? Number 2, Christians fight because of pride. Ang sabi ng Kawikaan chapter 13 verse 10, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit ang pakikinig sa iyo'y nagbabadya ng karunungan. Ito yung problema minsan sa mga Kristiyano, yung pride nila. Ayaw nilang mapakorek. Pride ang umiiral. Ayaw nilang papagsabihan sila. Pride ang umiiral. Ayaw nilang magpaturo. Pride ang umiiral. Sinasabi nila, I am the owner of this organization. I am the owner of this Bible school. I am the owner of this church. But they forgot the true owner of our every organization, the true owner of every churches, the true owner of every Bible school is God alone. Is God alone. You are not the owner. Amen. At kailangan yung kalooban ng Diyos ang laging nagaganap sa mga gawain ng Panginoon. Pride produces quarrels. Ang pride ay nag-produce ng away. Nag-away-away. Pride causes us to put our desires above others. Mas marunong ako dyan eh. Mas patanda ako dyan eh. Ako yung nagbibigay ng pera dyan eh. Ako yung nagpo-provide ng pera dyan eh. Pero yung pera mo ba sa'yo o sa Diyos? Yung karunungan mo ba galing sa'yo o galing sa Diyos? Umiiral kasi yung pride. At nagmamarunong tayo. And then you are dividing the church. You are kausapin mo yung ibang Kristiyano to fight this one person. Yun ang problema. We fight when our will is challenged instead of submitting to God's will. Minsan nag-aaway-aaway tayo kasi yung gusto mo, yung suggestion mo ay maganap. Makuha, pero hindi nagaganap, hindi nakukuha. Hindi mo inihintay yung kalooban ng Diyos. Kaya nagkaroon ng away-away kasi yung kanyang kagustuhan, ang gusto yung mangyari kaagad. Hindi yung kagustuhan ng Diyos, kaya nag-aaway-away ang maraming pastors, ang maraming Kristiyano. Amen. Example, disputes in church leadership, family conflicts, even small disagreements often come from a heart that says, I must be right. Yung lahat po ng mga away, alitan, sa church leadership, laging sinasabi ng iba, ako yung tama. Ako, ang laging sinasabi, ako yung tama. Ako yung founder. Ako yung tama. Ako yung leader, ako yung tama. Kaya madalas po, nagkaroon ng away dahil dyan. Hindi tayo matutong magpakumbaba, hindi tayo matutong aminin na hindi tayo ang tama. Ang talagang tama ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen.
Application. Examine if my arguments come from protecting truth or protecting my ego. Yun ang tanongin mo sa iyong sarili. This is a rhetorical question. You need to ask yourself, ito bang ginagawa mo? You are protecting the truth or you are just protecting your ego? Yan. Yan ang sagutin mo sa iyong sarili. Amen. Pride rejects dependence on God. Kapag ikaw may pride, ayaw mo magdepende sa Diyos. Ayaw mong humingi ng karunungan sa Diyos. Ayaw mong humingi ng lakas sa Diyos. Ayaw mong humingi ng blessing sa Diyos because you have pride. Sinasabi mo sa isang, I can do all things dahil marunong ako, kaya ko yan. Ako yung founder, ako yung provider, ako yung lahat. Ayaw magdepende sa Diyos. Let me ask you this question. When you make a decision to disconnect a pastor from his position, is it from the Lord? Did you ask God your decision? Or is it because your ego? Answer that question. If you want to somebody tinatamaan sa mensahe ito, you can chat me, you can PM me, personal message me. Because you need to correct your decision that is not from the Lord. You are ruining the integrity of your co-pastors. You are destroying your co-Christians. That is not the will of God. Dapat ang gawin mo yung pagmamahal. Yung love ni Lord ang dapat mong gawin. You need to understand your brothers. You need to understand, you need to pray your brothers. Maaari meron siya pinagdadaanan, but you need to pray your brother. Amen. Pride makes us seek solution apart from God. Ang pride ay gumagawa ka ng solution, hindi kasama ang Diyos. You are just making your own solution without God. Yan po nangyari, kaya po tayo nag-aaway-away. Bakit nag-aaway-away ang mga Kristiyano? Kasi gumagawa tayong solusyon, hindi natin sinasali ang Diyos. Instead of praying, we argue. And when we pray, pride corrupts our motives to spend it on your pleasures. Is it right na panalangin mo na itong kapatid na ito ay masira ang kanyang integrity? Is it right na itong pastor mo ay ginagamit ng Diyos ng mightily sa church na yan, and then you're praying, Lord, tanggalin mo yung pastor na yan, ako yung gusto ko maging sa inyo, pastor. Yung mga ganun, that is pride. You are praying with pride. Your pride correcting your desires. Kaya kapatid, tingnan mo ang sarili mo. Tama ba yung ginagawa mo? Let's say you are praying, but God will not answer your prayer. Why? Because of your pride. Pride blinds us from seeing that only God can meet our needs. Ang pride ay binubulag tayo para makita natin tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng solution. When we have a problem in our church, when we have problem in our relationship, when pride overcome everything, binablind mo ang iyong sarili. Tanging ang Diyos ang pwede magbigay ng solution sa iyong problema. Before fighting us, and I prayed with humility about this. When you make a decision to disconnect your brother, did you ask God with humility about this? Pride resists God's authority.
yung pride mo, kapatid. Ayaw mo nang tanggapin yung pastor mo. Parang hindi siya pastor, parang ang tingin mo, hindi siya inanoint ng Diyos to become a pastor. And you don't have right to say, hindi ka dapat naging pastor. You are not God to tell that. You are just telling that because of your pride. Remember, sister, brother, yung pastor na nakatayo na yan, ang Diyos ang tumawag sa kanya. At kung magkamali yan, you don't have right to say, hindi ka dapat naging pastor. Brothers and sisters, ang pride ay ayaw na magpasakop sa authority. Ganyan na nangyari ngayon sa church. Kapag ang yung mga leaders ay ayaw na magpasakop sa pastor, dalawa lang kanilang gagawin. It's either aawayin yung pastor or aalis sa pastor. Dagdagan pa natin, o sirain yung pastor. Iyan ang nangyari ngayon. Pride allies us with the world, which is in rebellion against God. Kapag ikaw yung pride, ikaw ay nakikisang-ayon, nakikisa sa makamundong gawain. You are making a solution from the mula po sa kaisipan ng makamundo. Yung bang gagawin mo, kakausapin mo yung mga leaders, pupunta kayo sa isang malayong lugar, at pag-uusapan ninyo ang pastor ninyo, pag-uusapan ninyo yung kanyang kahinaan, pag-uusapan ninyo yung kanyang pag-correct sa inyo, and then you are planning to remove your pastor. Ang ginagawa ninyong ganon ay you are allies with the world sa makamundong gawain. Hindi yan makadiyos na gawain. Yan ay makamundong gawain. Hindi yan makadiyos. That is rebellion. How can God bless you when you are doing pag-usapan lang yung pastor ninyo and planning to remove your pastor? That is rebellion. Sana makita ninyo, sana makita nyo sarili ninyo. Maraming ganun nangyari. God actively resists the proud. He becomes our opponent when pride rules us. Magiging kaaway natin ng Diyos kapag pinipilit natin yung pride natin. Yung pinipilit natin ang ating sariling desire natin. Magiging kaaway natin ng Diyos. Kaya akala nyo ngayon, nakuha niyo yung posisyon, you become the president, you become the senior pastor. Just wait the judgment of God sa ginawa niyo yan. Amen. But humility opens the door to His grace and peace. Kapag ikaw ay mapagpakumbaba, yung kapayapaan at biyaya ng Diyos ay mapapasa iyo. Amen. Application. To end fights, submit first to God, not to our pride. Para matapos ang away-away, dapat magpasakop tayo sa Diyos. Huwag tayo magpasakop sa ating pride. Nagpapasakop tayo sa sarili nating pride. Yan po naging mali. Pride makes us unwilling to admit wrong, forgive, or yield. Kapag ikaw na pride, ayaw mo tagapin na mali ka. Sinabi na sa iyo, mali ang ginawa mo. Ako po, meron akong chinat. Sasabi sa kanya, Sister, kapag ako'y may mali, please forgive me. Ano man nagawa kong mali sa inyo, please forgive me. At kayo'y pinapatawad ko sa mga ginawa niyong mali sa akin. You know, alam niyo, sagot niya, wala akong mali. Wala akong ginawang mali. Ang tawag doon, pride. Pride ang tawag yun. Amen.
So, you must admit. Kaya pag ikaw ma-pride, hindi ka marunong magpatawad. Humingi ng tawad sa iyo, yung kapwa-pastor mo, sinasabi, nagkalag na siya, nag-chat sa iyo. Pero hindi ka nag-reply. How can you preach about forgiveness wherein you will not forgive your brother? How can you lead a church but you don't know how to forgive? How can you preach that? How can you share the word of God? It seems you are looking yourself, you are the right man. You are the right everything. Ikaw ang tama sa lahat ng bagay. That's pride. Ang tawag yun narcissism. You are telling to others they are narcissists, but you don't see yourself that you are the narcissist. Pride blinds us from seeing the good in others and magnifies their faults. Ang pride ay binubulag ka na hindi mo makita yung mabubuting ginawa ng kapatid mo. Yung pride mo, hindi mo nakikita yung kapatid mo siya ginamit ng Diyos to establish the church. You are blind because of pride. You cannot see that your brother is the one that God uses him to establish your organization, to establish your Bible school, but your pride blinds you. And you are magnifying his faults. You are escalating his fault. Application. Humility in Christ is the cure. Ang gamot, the antidote of this problem, of this pride. Why do Christians fight? Because of pride. The antidote, the cure, is humility before Christ. Kailangan mo pakumbaba. Kailangan mo ng tawad sa Diyos. Amen. Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Pero baliktad ang nangyari. Ang nangyari, because of your selfish desire, of your selfish ambition, binubulag ka ng pride mo. Pero ang sagot dito ng Panginoong Yesus, in humility, value others above yourselves. Dapat inisip mo muna, baka gumawa ng action na gano'n. Amen. Number 3, why do Christians fight? Christian fights because of the enemy's influence. Ang sabi ng Santiago 4:1-2, saan nagagaling inyong alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Ito yung nakakatakot. Para makuha mo yung pagnanasa mo, pumapatay kayo, sabi. So, ibig sabihin, ito kausap ni Santiago, ni James, na mga Kristiyanong ito, para lamang makuha nila ang kanilang ninanais, papatay sila. Papatay sila. Ngayon, sa panahon natin ngayon, pastor ka, Kristiyano ka, literally, you are not killing others. But you are killing the integrity of your co-pastors. You are killing the integrity of your co-Christians. Just to get your self-desire. Selfish desire. So, ito yung influence ng kalaban. Bakit nagkaroon ng gano'n? Bakit may pumapatay? Bakit may siraan?
Because the influence of our enemy. Sino yung enemy natin? Si Satan. Siya yung ating enemy. The enemy works through deception. Ang sabi ng John 8:44, Satan is the father of lies. Nabubulag tayo ng kaaway. Yung kanyang influence. Satan cannot possess you, but he can influence you through your mind, through your self-desire, through the worldly things. He plants wrong thoughts, suspicious, and doubts in the minds of believers. Nagkakaroon po ng maling kaisipan. Nilalagay ni Satan yung maling kaisipan, yung nagkakaroon ng suspicions, yung suspicious, nag-ano ka, nagdadoubt ka sa kapwa-Krisyano mo. Many fights among Christians start because of misunderstanding and distorted truth. Sana, bago ka gumawa ng decision na disconnect mo yung pastor na yan, sana nag-isip ka, it is just a misunderstanding. Just a misunderstanding. Pero you escalating the small thing. It is like a virus. Deception spreads quickly unchecked. Yung virus, yung COVID-19, nagsimula sa isang tao, nahawa isang tao, nahawa isang tao. Ganyan din minsan nangyayari sa church. Merong maliit na misunderstanding. Senior sa iba. Lumaki ng lumaki. Dahil sinishare mo sa iba yung maliit na misunderstanding mo. Kaya nag-away-away. Application. We must guard our minds with the truth of God's word. Kailangan natin bantayan na sabi nga ni Pablo, put on the armor of God, the breastplate of righteousness. We need to guard our mind, our hearts. Kailangan mo natin bantayan yan. Yung ating kaisipan ng ating puso. Amen. The enemy works through division. Kaya dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Paul urges believers to be united, not to be divided. Kapatid, kailangan itatakbo sa isip mo yan. Magkakapatid tayo sa Panginoon. We should love one another. We should pray one another. We should encourage one another. Amen. At dahil dyan makita po tayo, makilala tayo ng mga tao, we are disciples of Christ. Kaya po, huwag natin ayahan ang kaaway natin ma-influence tayo. Do not allow the worldly things influence you. Amen. Satan knows a divided church is a weak church. That's why many churches, they are not growing because they are weak. Paano makapag-weak soul? Kapag ang church ay may problema sa loob, yung pastor ninyo, yung senior pastor, hiwalay sa asawa. Tapos yung mga anak niya, hindi niya maayos. That is a weak church. The church become a weak because of a weak leader. The church become a weak because of the weak pastor. Kaya hindi nagkaroon church. Alam niyo, gumawa ko ng thesis ko sa pag-aaral ko. Ang pamagat ng thesis ko noon, the problem of a church that's not growing. The danger of the church that was growing more than a decade. Why?
because of the weak leadership. Kasi yung leader, yung pastor nila, could you imagine, you accept to become a pastor, pero iwalay ka sa asawa? Katapos nagpaplano ka pa mag-asawa kahit kasal kayo? Kapatid, tignan mo sarili mo. Before you accept that position, look at yourself before the Word of God. There is a qualification, there is a requirement to become a leader of the church. There is a requirement to become a pastor of the church. Look at the letter of Paul in 1 Timothy chapter 3. You can read the requirements to become a pastor, to become a leader of the church. Are you qualified? If you are not qualified and then you get that position, God will not glorify. God will not bless your ministry. That's why a lot of churches, they're not growing because of the pride, because of the influence of the worldly things. He magnifies small issues, preferences, traditions, personal opinions, turning them into major conflicts. Yung bang pinapalaki mo yung maliit na issue. When your pastor corrected you, huwag mo nang idama yung ibang kapwa leader mo. Kung lahat kayo na-correct ng pastor because your pastor loves you. Pero ginawa ng usap-usap kayo, pinalaki ninyo, and you're planning to remove your pastor, that is not the will of God. That is a rebellion. Sana makonsensya kayo. Satan seeks to divide the body of Christ. Ito hinahanap ni Satan. Kaya sabi ng John 10:10, na parito ang magnanakaw para manira at magwasak. Kaya marami nasisirang gawain ng Panginoon eh. Because we allow Satan to enter on the church. We allow Satan to rule your mind, your life. Kaya po hindi na mag-bless ni Lord yung church. Every quarrel is an opportunity for Satan to gain a foothold. Kapag nag-aaway-away ka, tuwa-tuwa na Satan. Hindi natutuwa ang Diyos kailanman kapag nag-aaway-away yung mga pastors, kapag nag-aaway-away yung mga Kristiyano, kailanman hindi natutuwa ang Diyos. At I tell you, ang unang-unang natutuwa si Satan kapag nangyayari yan. Be alert and don't let disagreements turn into bitterness or destroy unity. Tingnan mo sarili mo. We must strive for unity, forgiving, and bearing with one another. This is the solution. Kailangan po natin magkaroon ng unity, magpatawaran, magmahalan. And I tell you this, lahat ng gumawa na masama sa akin, lahat ng mga nanira sa akin, kapag pumunta kayo sa akin o magkita tayo, kaya ko kayong kamayan. Kaya ko yung yakapin because I already forgive you before the Lord. Kaya nung makita ko yung mga leaders na yan, hindi ako nagsabi ng anumang salita para masaktan sila. Niyakap ko kayo. Niyakap ko sila. Because I already forgive them. Pero sila kaya? Masaya kaya sila ngayon? Conclusion. Christians fight because of selfishness, pride, and Satan's scheme. Kaya nag-aaway-aaway ng Kristiyano. Dahil po sa selfishness, dahil sa pride. But we are called to live differently as peacemaker, not quarrels. Remember this. Tinawag tayo ng Diyos na kakaiba. We are peacemaker. Hindi para mag-away-away. Hindi para magkakampi-kampi. Hindi para manira, magwasak, mag-disconnect. The world should see the love of Christ in the unity of His people. Dapat makita ito ng mga tao.
yung pagmamahal ni Kristo sa magitan ng unity at pagmamahal ng mga Kristiyano. Ito yung closing challenge. Is there someone you are in conflict with? Seek reconciliation today. Let's fight the real enemy, that is sin and Satan, not each other. Nung sinabi ni Jesus, love your enemy, at tinutukoy niya yung kapwa-Kristiyano mo because you are treating your co-Christian as your enemy, and Jesus said, love your enemy. That's Satan. Ito po yung pinaka-outline natin. Why do Christians fight? Christians fight because of selfish desire. Christians fight because of pride. Christians fight because of enemies' influence. Sana mga kapatid, kung meron kang issue tulad nito, meron kang nakaaway o kaaway na pastor o Kristiyano, pagpilitan po natin na magpatawaran tayo. Pagpilitan po natin na magmahalan tayo. Pagpilitan po natin na magkaisa po tayo. Para maluwalhati ang Diyos, mapurihan ang Diyos. Para maging totoo yung ating paglilingkod. Para yung ating pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit anong gawin mong pagsamba, gawin mong pag-awit, paglilingkod, because you have a rebellion spirit, God will not bless. Hindi siya mag-bless sa ginagawa mo. Amen. Sana po tayo lahat ay natuloy tayo. Remember, the purpose of the Bible is to correct us. The purpose of the Bible to make us righteous. Kaya ang Bible ay kinasihan ng Diyos para tayo maging banal, by the way, maging righteous tayo. So, ito pong ginawa ko ito mensahe nito, ay mensahe ng Diyos para sa atin. This is not only for you, this is also for me. Para sa atin lahat ito. Amen. Tayo po ay nagdadako sa panalangin. At patuloy natin ipanalangin yung aking kapatid na si Kuya Jack. Na Diyos ay pagalingin o huwag siyang pahirapan. Patuloy po natin pag-pray yung mga mayroong pangailangan at yung mga relasyon na sira, yung mga away-away ay sana maayos na. Amen. Tayo yung bukod manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong salita na aming pong tinunghayan, pinagbulay-bulayan, pinag-aralan. Nakita po namin ang aming sarili. We are not perfect. Yung nangyari sa panahon namin ngayon, may mga away-away sa bawat grupo na meron namang iisang layunin, pero nag-aaway-away sila. Because of the selfish desire, because of pride, because of the enemy's influence. Kung bakit merong away-away yung mga pastors, yung mga Kristiyano. Sa unang panahon pa, in the New Testament, may mga nagaganap ng ganon. Kaya Panginoon, dalahin ko, patuloy kang mag-usap sa mga nakikinig na mensahe ito. Mag-usap sa kanila na sila, Panginoon, ay ituwid ang kanilang pagkakamali. Ituwid namin ang pagkakamali natin. Panginoon, continue to heal my heart, my feelings, my spiritual life. I must admit, I admit to you, Lord, meron pa rin trauma sa aking puso, sa ginawa sa akin. I already forgive them, but the pain is still in my heart. And you are the only one who can heal my pain. Even me, hindi ko magamot itong pain na ginawa nila sa akin. But you are the one.
in your own way, in due time. Heal my pain, O God, so that I can start a church. And to be honest, O God, hindi ako makapagsimula ng isang church because of this trauma, because of this pain. Help me, O God. Help me to do your will. I submit myself to you. O God, please heal your servant. Glorify your name in my life, O God. Kung mayroong mga pastors na away-away, touch them. Matuto sila magpatawaran. Matuto sila magmahalan, magpalakasan, magkaisa. Lord, mga tinawag mo sila. Yung mga Kristiyano, sana magkaisa sila, magmahalan sila. Itanim mo sa puso nila ang salitang ito. We thank you for your rebuke. We thank you for correcting us, O God, through this message. Salamat po, Panginoon. Salamat po. I pray that the Holy Spirit will speak in your heart. Huwag sila magkaroon ng pride. Huwag sila magmataas. Naway makita nila yung mali nila. Ako nakita ko yung mali ko. And I admit my mistakes. And I already asked forgiveness to you and from them. And sad to say, they don't forgive me. I forgive them, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Dinadalay ko sa iyo ang Kuya Jack ko. Panginoon, mamaya pupuntahan po namin siya. Dalahin ko, gagawa ka ng himala sa kanya. I-comfort mo siya. Let your will be done. Kung gusto mo siya pagalingin, pagalingin mo siya. Kung gusto mo kunin, huwag mo siyang kahirapan. Panginoon, sa iyong kamay akin, ibinibigay ang kakuyang ito. Ikaw gumawa ng himala sa kanya. In the name of Jesus, provide their needs, O God. In Jesus' name. At kung sino po manonood, may karamdaman, touch them and receive your healing from the Lord. In Jesus' name. Kung may mga problema, Lord, give them solution. And destroy the pride in their lives. Kung mayroong nag-aaway-away, alitan, Lord, ayusin mo po sila, Panginoon. Ang aming bansa ay aming dinadalangin. Sa ngayon ay marami po mga nagrarally, iba't ibang grupo ang nagrarally because of the corruption sa aming bansa. Sinabi mo sa iyong salita sa Bible, especially in the Old Testament, kapag meron pong corruption sa bansa, kapag meron pong masamang nangyari sa bansa namin, you allow this because of the wickedness. You give us a leader, a wicked leader, because of the problem of the people. At sinabi mo, if my people be humble themselves and seek your face, patatawarin mo kami and you will heal our land. Lord, dalayin po namin na maayos ang problema ng bansa namin. Mabigyan ng katarungan ang dapat bigyan ng katarungan. Maparusahan ang dapat maparusahan. Matanggal sa posisyon ang dapat tanggalin sa posisyon. And let your will be done for our country. Then let there be a peaceful rally sa ibang lugar. Panginoon, naway maging boses sila ng katotohanan mula sa iyo, Diyos. Maraming salamat po sa iyong presensya. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa iyong pakikinig. Salamat po sa salita ng Diyos. Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you. May pamiyakay, may takpan niya yung penis.